At sa pagpapatuloy ng ating recap, makalipas ang kaunting sandali ay nagbabasa si Taco tungkol sa alchemy, ngunit 4 na libro lamang ang makikita niya tungkol dito sa buong aklatan at napapaisip siya kung bakit halos nawala na ang alchemy, gayong napakasimple ng paraan nito. Mabilis niyang napagtanto na ito'y dahil ang alchemy ay nagmula pa sa isang sinaunang mahiwagang sibilisasyon, kaya't kakaunti lamang ang nakakaintindi nito at si Taco naman ay biniyayaan ng Diyosa, kaya naiintindihan niya ang maraming wika. Samantala ay hinahangaan ni Maria ang nakita niyang paghahawak kamay nina Sofia at Taco noong nakaraang gabi, para bang isang kabalyero ang nangangakong paprotektahan ang isang prinsesa pero si Taco ang prinsesa sa imahinasyon ni Maria. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na ni Taco ang mass production ng mga inidoro kaya't napagdesisyonan niyang magpahinga muna. Plano niyang ipagpatuloy ang paggawa ng iba pang bagay pero nais din niyang maglakbay kapag may pagkakataon, gusto niyang maghanap ng mga materyales at tikman ang mga pagkain na natatangi sa iba't ibang lugar at gusto rin niyang makita ang magagandang tanawin, mag-explore ng mga guho at mag-enjoy habang ginagawa ito. Siyempre sasama si Sofia sa kanya at habang si Maria naman ang may iwan para magbantay, si Maple ay sasama rin sa paglalakbay kaya't may isip ni Maria na siya na lang ang may iwan mag-isa at naisip niya kung pwede rin siyang sumama, pero alam niyang kailangang may magbantay sa bahay. Hindi niya ma-imagine ang nakakatakot na posibilidad na maiwan mag-isa na parang isang inidorong iniwan sa gitna ng nagbabagang disyerto. Sa puntong iyon ay naisip ni Taco na mababahala siya kung iiwan nila si Maria mag-isa, lalo pang lumala ang sitwasyon nang magbigay si Maria ng malungkot na tingin na parang isang tuta. Tiningnan ni Taco ang mga stats ni Maria at nagulat siya sa nakita at maganda pala ang kanyang mga stats at isa pala siyang mahusay sa labanan. Unti-unting pumapayag si Taco na isama siya at sumasang-ayon si Sofia na dapat niyang isama si Maria. Sigurado si Sofia na matuturuan niya si Maria ng mahika at kung paano lumaban. Sa huli ay nagpasya si Taco na isama si Maria at pumayag ito na mag-train kasama sina Taco at Sofia at makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Taco na panahon na para gumawa ng mga sandata at armor para kina Sofia at Maria. Gusto ni Sofia ng mahabang espada at sibat na may habang 2.5 metro at gusto rin niya ng longbow para sa malalayong atake, at ilang kutsilyo. Tuloy-tuloy ang listahan ng mga gusto niya pero inaasahan na iyon mula sa isang mandirigma at si Maria naman ay sinanay gumamit ng maiikling espada, kaya kahit anong maikling espada o kutsilyo ay uubra sa kanya at iniisip ni Sofia na ang pagdaragdag ng sibat sa arsenal ni Maria ay makakatulong sa kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw. Nangako pa si Sofia na tuturuan niya si Maria kung paano ito gamitin at sinimulan ni Taco ang paggawa at ipinaliwanag na ang ingot ng magic steel ang nararapat na materyales. Sumunod ay pinanood natin si Sofia na unti-unting tinuturo kay Maria kung paano gamitin ang sibat. Pagkaraan ng ilang oras ay pagod na si Taco matapos ang mga sandata at tumaas pa ang kanyang level. Upang magdagdag ng personal na disenyo ay naglagay si Taco ng disenyo ng pakpak sa mga sandata ni Sofia at disenyo ng apoy sa mga sandata ni Maria. Nang matapos ang mga talim ay panahon na para i-cast ang mga enhancement tulad ng enhanced attack at auto repair. Para sa maiikling sandata ni Maria ay muntik nang mahimatay si Taco matapos niyang maisip kung paano kailangang isuot ni Maria ang mga ito sa kanyang hita. Sa labas medyo naiilang si Maria habang nakakaramdam ng kakaiba sa kanyang hita at ang susunod na proyekto ni Taco ay ang paggawa ng armor nila, ngunit kailangan niya ang sukat nila. Ang pagtanong ng sukat sa kanila ay hindi opsyon para kay Taco pero handa siya at gumawa siya ng mga manika nina Sofia at Maria gamit ang kanyang appraisal ability. Medyo nakakahiya ang hitsura ng mga manika pero sinimulan na niya ang trabaho. Plano niyang gamitin ang mga sungay ng boar na tinalo niya para sa matitibay na bahagi ng armor at ang tela naman ay gagamitin ang mga sinulid ni Maple. Mahalaga para kay Taco na functional ang disenyo pero gusto rin niyang maganda ito at makalipas ang ilang oras, natapos na ni Taco ang armor at tuwang-tuwa ang mga babae sa kanilang bagong armor. Pakiramdam nila ay natural ito at sobrang dali nilang makagalaw at nagtataka ang dalawa kung paano nakuha ni Taco ang tamang sukat nila ng eksakto. Kailangan ni Taco na pigilan si Maple na ibunyag ang kanyang sikreto, kaya't binago niya ang usapan patungo sa mga sandata na ginawa niya. Namangha ang mga babae sa galing ni Taco sa craftsmanship at ang huling bagay na ibinigay niya sa kanila ay mga singsing na makakatulong sa kanilang pagcast ng magic. Ang mga ito ay imbued ng mana kaya't napagtanto ng mga babae kung gaano karami na effort ang inilaan ni Taco para sa kanila.
Sinabi niya na wala iyon at dahil nagsilbi rin itong pagsasanay para sa kanyang production skills, dahil sa lahat ng ginawa niya ay nakakuha siya ng Ice Magic at Lightning Magic, isinuot ng mga babae ang kanilang mga singsing at nagpasalamat kay Tako sa lahat. Pagkatapos ay nagparehistro sila bilang mga adventurer at nakakuha ng H-rank at pinarehistro ni Tako ang kanilang tatlo bilang isang party at naalala niyang kailangan niyang kumpletuhin ang isang guild quest para mapanatiling updated ang kanyang guild card. Sinuri niya ang quest board para sa mga H-rank na quest kaso may napansin si Sofia. Sinabi niya na kung mababang ranggo ang pipiliin nilang quest na hindi makakakuha si Tako ng sapat na puntos, wala namang problema iyon kay Tako dahil hindi naman siya interesado na taasan ang ranggo niya sa guild. Bigla na lang lumapit ang ilang mga thugs at sinabing kaya nilang bigyan ang mga babae ng mas magandang oras kaysa kay Tako. Sinubukan ng mga bastos na lalaki na kumbansihin ang mga babae na iwan ang mahina at maliit na lalaki na kasama nila, ngunit humakbang si Tako at hindi ito nagustuhan ng malaking lalaki. Kalma lang na sinabi ni Tako kay Sofia na siya ang bahala pero sa loob-loob niya ay sobrang kinakabahan siya. Mahalaga sa kanya ang mga babaeng ito bilang mga kaibigan kaya hindi niya pwedeng basta nalang manahimik. Tinawag niyang bastos ang malaking lalaki na ikinagalit pa nito at sinubukan siyang suntukin ng higanti. Pero naprotektahan ni Tako ang sarili at ang thug ang nagtamo ng lahat ng pinsala. Walang makaintindi sa nangyari pero ginamit pala ni Tako ang isa sa kanyang mga kakayahan at nais gumanti ng ibang mga thug, ngunit may dumating na huminto sa kaguluhan at lumapit ang mga babae para ipagtanggol si Tako at ipinaliwanag na ang malaking lalaki ang unang umatake, ngunit nakita lang ng guildmaster ang nasugatan na higanti. Mabuti na lang at nakita ng receptionist ang buong pangyayari at kinumpirma na wala namang ginawang mali si Tako at inutusan ni Barak at ito ang guildmaster, na pagalingin ang malaking lalaki at sinabi niya kay Tako na sumama sa kanya at gusto niyang malaman kung paano nagawa ni Tako ang ginawa niya, ipinaliwanag na hindi nagbibigay ang guild ng anumang personal na impormasyon. Ayaw sanang magsabi ni Tako pero naramdaman ng receptionist ang paggamit ng mana at naisip nitong gumamit ng mahika si Tako. Nagulat si Tako na may kakayahan ang receptionist na ma-detect ang bakas ng mahika at naisip niyang mataas ang sense magic skill nito. Pagkatapos ay binanggit ni Tako na hindi naman talaga siya gumamit ng mahika at kumuha lang siya ng charcoal mula sa kanyang item box at pinapahiran ang itaas na bahagi ng katawan niya. Mukha itong hindi ordinaryong charcoal kaya't ipinaliwanag ni Takumi na isininthesize niya ito para maging diamond. Napagtanto nilang isa siyang alchemist at napakabilis niyang nagamit ang kakayahang ito at dahil dito, pati na rin sa kanyang grupo na may magagandang babae na iminungkahi na agad siyang e-promote sa rank D, pumayag si Barak dahil mababawasan ito ang mga thug na mang-iistorbo kay Tako. Pero dahil kakarehistro lang ng mga babae sa guild at ayaw pa ni Tako na madadaliin sila na nagkaroon ng ideya ang receptionist at inalok na siya na lang ang pipili ng mga quest para sa kanila upang mas mabilis silang makaangat ng ranggo. Sa tingin ni Sofia ay magandang deal ito dahil nangako siyang paprotektahan si Tako ng kanyang buhay. Ang pag-improve ng kanilang kakayahan at ranggo ay magiging kapaki-pakinabang. Pumayag ang grupo kaya't ipinakita sa kanila ng receptionist ang mga quest na isang quest para wasakin ang mga goblin, isa para sa cults at isa para mag-ipon ng mga halamang gamot. Sa unang quest ay nagsilbing scout si Maple at natuklasang may 4 na goblin sa malapit at agad na pinuksan ni Sofia ang dalawa, at nagtulong-tulong ang grupo upang maalis ang natitirang 2 at ang 3 quest ay may G-rank at ang gantimpala ay 5 hanggang 6 na pilak na barya. Lumalabas na ang kanilang grupo ng mga bayani ay nakakalaban ng maraming halimaw, nakakaiba dahil tila napakaraming goblin at kobold ang lumalabas at sa dami ng kanilang napatay, natapos nila ang mga quest. Dahil dito ay naisip ni Sofia kung may base ng mga halimaw malapit na maaaring pinamumunuan ng isang general. Ang mga Goblin General ay isang C-rank na halimaw at sinasabing kailangan ng 5 grupo na may ranggong D o mas mataas upang wasakin ang base na pinamumunuan nito. Binanggit ni Tako na hindi pa sila umaabot sa kinakailangang antas subalit nagkaroon na ng mga ideya si Sofia. Sigurado siya na sa tulong ng kanyang spirit magic, elemental magic ni Tako at earth magic ni Maria, magagamit nila ang area attack para bawasan ang bilang ng mga kalaban. Pagkatapos nito mas malaki ang tsansa nilang maalis ang base at ayaw man ni Tako, mukhang determinado na si Sofia sa mode ng labanan at si Maria naman ay sabik na sumabak din, biglang may sinabi si Maple at iniisip ni Tako kung nasugatan siya, pero nagulat siya nang sabihin ni Maple na muli na naman siyang mag-e-evolve.
Pinapapunta siya ni Tako sa isang lugar para makapagpahinga at nagulat ang mga babae nang makita nilang gumamit si Tako ng isang pocket dimension. Walang pakialam na sinabi ni Tako na nagawa niya ito matapos maabot ng kanyang space-time magic ang level 3, pero hindi pa kailanman nakita ng mga babae ang ganoong klaseng mahika. Nahanap nila ang base ng mga goblin pero nag-aalala si Tako kung talagang magandang ideya ba ito. Wala nang atrasan si Sofia at ito ang battle god at sinabi niyang perpektong pagkakataon ito para sa isang area attack dahil magkakabukod na ang mga halimaw. Pinagsama ng tatlo ang kanilang tatlong klase ng mahika at malaking bahagi ng base ang kanilang nalilipol. Nagsimulang magdiwang si Tako pero sinabi ni Sofia na hindi pa sila natatapos at naiwan pa ang Goblin General at Goblin Knight, at pareho silang advanced species. Wala nang nagawa si Tako kundi ipagtanggol ang sarili laban sa General at tumaas ang maraming battle skills niya dahil dito. Ibinigay niya ang lahat at nagbitaw ng isang fire attack at pagkaraan. Nagulat si Hans nang makita na natapos nila ang tatlong quest sa loob lang ng kalahating araw. Dinala sila ng natatarantang receptionist kay Barack at sinabi nito na karaniwang kinakailangan ng isang extermination squad na binubuo ng maraming rank D o mas mataas upang magawa ang nagawa nila. Hindi makapaniwala si Barack kung gaano sila ka-relax pero biglang sinipa siya ni Maple at ipinakita ang kanyang itsura matapos ang evolution. Kinakitaan ng mga babae si Maple ng sobrang cute at hindi sila makapaniwala na kaya na nitong magsalita. Bago pumunta si Hans para ihanda ang kanilang gantimpala ay ibinunyag niya na si Tako ay ngayon ay nasa rank E na at parehong rank F naman sina Sofia at Maria. Pagkatapos ay hiningi ni Maria kay Tako ang ilang tela na binanggit nito na magpagawa siya kay Maple. Pero sinabi ni Maria na masyadong mataas ang kalidad ng mga sinulid ni Maple para sa kailangan niya. Ipinahayag ni Maria na gusto lang niyang gumawa ng panloob para sa kanilang dalawa ni Sofia at ipinakita niya ang plano niya. Iginiit ni Tako na mali ang disenyo nito at nag-sketch ng kung ano ang totoong hitsura ng mga panloob. Na-offend si Maria kaya binawi agad ni Tako ang kanyang sinabi at maya-maya ay ibinunyag ni Maple na may bisita si Tako at ito si Pipek. Hindi maunawaan ni Tako kung bakit nawalan siya ng malay. Ibinunyag ni Maple na hinimatay siya matapos makita ang kanyang transformation, kaya't basta na lang siya inihagis ni Maple sa kwarto at sinabi ni Pipek na nais siyang makilala ng Lord ng Bolton City. Nagulat si Tako at iniisip ni Pipek na may kaugnayan ito sa purification magic devices na ginawa niya. Lumabas na ang Lord na ito ang taong nabanggit ni Pipek noon at ang taong magbibigay ng interference mula sa Holy Empire of Sidonia. Wala sa posisyon si Tako upang tumanggi kaya't pumunta siya upang makipagkita kay Marcus. Namangha si Marcus sa magical device na ginawa ni Tako para sa paglilinis ng tubig dahil malaki ang naitulong nito sa kalinisan ng lungsod. Nakatulong ito na maiwasan ang mga outbreak ng sakit at malaki ang utang na loob nila kay Tako. Nagulat siya nang yumukod ang Lord sa harap niya at ipinaliwanag nito na hindi siya nag-alangan na yumukod sa isang taong malaki ang naitulong sa kanyang nasasakupan. Dagdag pa rito ang grupo ni Tako ang nakapuksa sa Goblin Base na hindi man lang napansin ng sariling mga knights ni Marcus. Pinayuhan ni Marcus si Tako na mag-ingat dahil magiging malaking kawalan para sa Bolton kung may mangyari sa kanya at ipinaliwanag din ni Marcus na hindi dapat magpakampante si Tako, lalo na't malapit nang magsimulang magpakita ng interes ang Holy Empire of Sidonia sa kanya. Pagkatapos ay sobrang pagod si Tako at sinabi ni Maple na siya ang naglagay ng finishing touches sa mga panloob na ginawa niya. Ibinigay ni Tako ang mga ito sa mga babae ngunit halos wala na siyang lakas dahil inabot siya ng 3 araw upang matapos ang mga ito. Napaisip si Tako kung gusto ba nilang subukan ang mga iyon pero natatakot siyang baka maling ideya ang nakuha nila. Nag-alok ang mga babae na isuot ang mga ito kaagad kung iyon ang magbigay kasiyahan kay Tako, ngunit hindi niya kinaya ang pressure. Sa kanyang kwarto ay halos mawalan ng kontrol si Tako at nagtanong kung ito ba ang ibig sabihin ni Nolin noong sinabi niyang lahat ay magugulo. Nagsimula siyang magkaroon ng mga di maayos na pag-iisip at kailangan niyang labanan ang kanyang madilim na panig. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.